Okay, Marts, alam mo nung when Changan entered the Philippines, ang dami na dalang crossovers. Oh. Pero alam mo, pare, parang may missing link eh. Oo. Kasi there's a gap dun sa more attainable na CS35 tsaka dun sa larger na CS75 Plus. Malaki yung talon. Oo, in terms of size and pricing, Pricing, no? oo. Kaya nga dinala na nila ngayon itong CS55 kasi tamad ako tumalon. So para sa mga tulad ko na ayaw talunin ang gap na yun, ito na yun. Yan. Kaya naman nandito tayo ngayon, gaya nga nasabi ni Master Vincent, kasama ang Changan CS55 Plus. Titignan natin kung filler lang ba ito o isang contender in the ever-competitive crossover segment. Oo, so tara, tignan natin ang hype na to. Sige, tara. Hype. Hype. Oh, bago tayo mag-hype, Ano? don't forget to like and subscribe to Phil Coach's YouTube channel, di ba? Click that bell Kinakalimutan niyo icon pa ba yan? para lagi kayong una sa mga bagong videos namin. Oo nga, tinitignan ko yung metrics ha, ang dami sa inyo nakikinood. Okay. Ha? Hype na hype Hindi na kayo siya. nakasubscribe, nanonood kayo? Hype. Relax, Master. Kotse ba? Phil, kotse na. The Changan CS55 measures 4,515 millimeters long, 1,865 millimeters wide, and 1,680 millimeters tall. Meron itong wheelbase na 2,656 millimeters at ground clearance na 171 millimeters. Okay no, Master Vincent, in terms of size, itong CS55 Plus is bigger compared sa Geely Coolray pati sa Honda HR-V. Pero mas maliit pa rin siya kung i-compare mo sa Ford Territory. Oh, napakalaki kasi ng Ford Territory ngayon eh, no? Actually. I mean, malaki na siya, lumaki pa siya lalo. Oo. Pero tingnan na natin yung front. Yan. Kasi dito sa front, meron tayong LED headlights, automatic with leveling pa. Tapos may LED fog lights and makikita mo yung medyo Darth Vader accent dito na red. Tapos hindi ko sure kung applicable yun for all colors. No? Pero ang pinaka paborito ko dito, yung grill. Kasi in terms of overall look, kamukha niya yung CS35 and yung CS75. Pero dahil sa design ng grill, parang mas malapit siya tignan doon sa Unity and Unique. Gets. Oo nga, Diba? no. Kaya yun lang, medyo iba siya compared doon sa dalawa na medyo magkamukha talaga. Ito medyo humanay doon sa mas higher end. Oo. So ano, tingnan natin yung makina. Ay, sige. Makina tayo. Oo. Buksan natin. Dito muna ako, ang init eh. In terms of power unit, no, the CS55 Plus comes with a 1.5-liter turbocharged gasoline engine that delivers 185 horsepower and 300 Nm of torque. And then the engine is connected to a 7-speed dual-clutch transmission. In terms of fuel economy naman, sa city nakakuha ako ng 6.7 kilometers per liter. Take note lang, stop-and-go traffic yon kasi nung nakuha natin yung unit na to, yun yung maulan na season. Oo, so laging traffic. Tapos sa open highway naman, I was able to get 15.7 kilometers per liter while cruising at an average speed of 90 kilometers per hour. Pretty average naman Oo. pala for its size. So tingnan natin gilid. Oh, gedli tayo. Sara muna natin. Hindi, wag na. Wag na. Sige. Okay, so dito naman tayo sa gilid ng Changan CS55 Plus. Hype! And makikita nyo, nagtuloy dito ang red accents na, uulitin ko flat pala siya. Hindi ko nasabi kanina sa harap, pero flat thread siya, hindi siya yung metallic. So mas, siya, contrasting compared sa body color. Mas pansinin siya. Tapos, medyo contemporary ang kanyang side profile dahil sa kanyang contours and character lines na simple. Maganda lang yung mini difference dito kasi ito yung character line from the headlight, umangat. Ito yung from the taillight, hindi sila nagdugtong eh. So medyo may pagbabago ron. Tapos, nakakapagod magsalita. Vocal issues na to. Pero, maganda tong slim chrome sa may windows, tapos may flat silver tayo na roof rail. And then, medyo nabawasan lang yung angas niya for me dito sa 19-inch wheels. So, medyo plain siya. Parang medyo plain na to, tapos plain pa siya. Parang nakulangan ako ng angas eh. Gusto ko a little more
Tapos, buti na lang maganda ang ating side mirror kasi power folding yan and heated. Oo, heated. Tapos may camera sa ilalim kasi meron tong 360 camera system. Yan. So, ayun, tignan natin sa likod. Sige. Kailangan ko pala hangin para mas bumilis magsalita, Medyo no? weird kasi yung panahon Oo. ngayon, pare. So, yun. O, tara, likod tayo, likod tayo. Dito naman tayo sa likod. O, Naku, di ba? hindi mo muna pinatago ang towel ko. Sabi ni Direk, action na eh. O, sige. So, diba, dito sa likod, may kita mo the CS55 Plus has this sporty characteristic eh, diba? Mm-mm. Bakit? Kasi nagawa nung kanyang rear spoiler. Complemented pa, Master, nung bunny ears na third brake light. Oo, very Dalawa yan. distinct. Oo. Pag nakita mo sa likod, yan yung pag bata ka, anong kotse yan? Kasi, di ba, iba-iba itsura nila sa oo. likod. Alam mo agad na siya nga si S55. Because of that bunny ears. Oo. Tapos ang maganda pa, Master, is that yung rear spoiler niya is housed in glossy black. Kumu-complement dun sa pillar na nakita natin dito sa papunta sa tailgate na. So in that sense, mas may texture, mas may play, mas hindi dull or parang nagdagdag ng konting flavor, di ba? Tapos pagbaba mo dito, ayan yung ating LED tail lights, which for me is slim eh. Tsaka distinctive siya para sa akin. However, parang medyo nadidiliman lang ako dun sa housing ng pinaka-LED tail lights. Parang may touch ng itim eh, di ba? Medyo dark siya. Actually, Oo. akala ko nga tinted eh. Pero maganda dyan, dahil LED siya, kapag inapakan na yung brake, sobrang bright yan. Hindi siya nakaharangan. Tapos ang maganda pa dun, Master, is that ginawa nilang plain white yung paligid. Oo. So para angat na angat yung color na yung stripe ng red, kahit na, yung strip pala, yung strip Stripe. ng red, yung strip ng red, kahit na medyo may dark accent yung kanyang housing. Tsaka dahil din dyan, parang hindi siya confusing tignan. Lalo na sa color na to. Wala na kasi yung orange na turn Oo. signal. Parang, pero magiging orange siya pag umilaw Pag na. nag-ilaw, oo. Yun, no? Tapos pag dating mo sa gitna, yun yung napaka-prominent na Oo. Shanghai logo, di ba? Ang Ang laki yan. mukhang Valorant logo. Oo. Na parang ano rin, bunny ears din na galit. Oo. Yun, hindi pa galit yung sa taas. Ito, galit na. Tapos pagbaba natin dito, no, meron tayong, I guess na, it's kind of muscular yung bumper. However, for me, parang masyadong marami nangyayari. Sana nabawasan or nanipisan itong parang Cladding. black cladding sa ilalim. Sana ginawang mas makapal yung body color. And then yung dito may vent. Faux vent lang yan, hindi siya yung totoong exhaust, no? Yan. Tapos isa pang Oo, wala siyang butas. Oo. Ang nawirdohan din ako, Master, is that ganyan yung ginawa nilang design pero medyo may kataasan. So alam mo talaga na that might not be the true vent or that might not be the true exhaust pipe. Which is Tsaka- hindi talaga yun yung totoo kasi nasa ilalim nandiyan nakatago. Pero dual exhaust siya. Tsaka ang weird kasi dual exhaust naman talaga siya. Ba't di na lang binutas, di ba? Parang mas maganda. Mas may sense. And sana umiilaw to. Although alam naman natin, ginagawang reflector lang talaga yan. Pero sana umiilaw para sa mga F1 fans. Oo. Di ba, Makoy? Tsaka yun pare medyo nakatungon eh. Oo. Di ba hindi na siya nakaangat eh. So sana mas inangat para mas dagdag visibility lalo na ngayong rainy season. Hindi, para makita ng mga batang nagsaslide sa kalsada. Sa bagay. Yung mga gumagano sa Espanya. Makikita niya pag nakapula yung sasakyan. Grabe no. Summer in Manila. Pero yun, so tingnan natin. Ano ba ang meron dito sa ating cargo space? Yan, buti na itawid natin dyan. Oh, Hindi siya power hindi siya power tailgate. Manual yun, no? tailgate lang siya. Pero Master, kita mo naman. Oo. Maluwag. Napakalaki. And Wow. Deepens, ganyan siya. ganyan na haba na kanyang loading area. Oo. Yun o, kasi yun naman talaga mabibigay sa'yo ng mga crossover vehicles is yung spacious na cargo area. Ang maganda pa dyan, Master Vincent, pag inangat mo ito, Ano ba may naman surprise dyan na onte. May konting division for your tools na pwede mo ilagay. Aside from dun sa nakalagay na tire jack and all that. So yun, para sa mga curious kung may takip ba dito or wala, hindi namin sure. Pero kasi merong latch dito para sa isang tonneau cover or yung mga mas modern na pullover Yes, tonneau covers. Pero yun, wala siya dito ngayon. So hindi naman namin kaya bumili nito to find out. Kaya tanong nyo na lang sa dealership pag bumili kayo. So yun no. Kung kailangan mo pa ng extra space, pwede pa din. Bakit? Kasi natutupi din yung second row seats, pare, yung rear seats. 60-40, kumbaga. Teka, tupuy ko para sa'yo, Master. Hindi. Wow. O, di ba? Kaya ba dyan sa kabila? Yun. Tulad ng ginawa namin ni Martin just now, gusto ko dito yung madali siyang i-fold galing dito sa likod. Yung iba kasi kailangan sa harap pa eh. Dahil ang switch nila to fold nasa gilid.
So hindi mo ma-access from the back. Ito, meron siyang mechanism nasa shoulders ng seats. So kahit nandito ka na sa likod, madali mo lang igaganon yung upuan. So, Luwag. Oo, tsaka flat siya. Yes. Wala na siyang, hindi tulad sa iba na may paumbok na ganun for the seats. Ito talagang flat. So pag naglagay ako dito ng bike, pwede. Pwede. Kahit hindi ko alisin yung front wheel. O tara. Punta tayo second row. Sige, tayo natin yun pagpasok natin, ha? Oo. Kasi di ako kasya doon eh. So nandito tayo ngayon sa second row ng Changan CS55 Plus Hype. Ang dami nun. Pero ang una ko napansin dito ay ang seats. Dahil kung makikita nyo ito, medyo flat siya. Nandito lang yung konting umbok. Kaso pag upo ko, parang, tumubog ako ng medyo significant. Parang I felt small. Small loud eh. Pero nga, parang naramdaman ko, parang ay liit ko masyado sa pagkaupo ko dito. Tapos, Sorry pare, siguro kaya ganun para maging flat yung pagtupi nung sandalan. actually, Pag oo pinupina. nga. Hindi naman siya bad thing kasi parang yung sa ibang seats kasi, maganda yung contour pero yung foam niya nagpo-push against your butt. Ito, maganda kasi it lets your butt rest talaga. Tapos, comfortable siya for long rides. I'm assuming kasi, parang walang stress sa aking puwitan. Pero yung sandalan din maganda kasi nandito yung magandang contours. Medyo palalim siya. So kapag nasa Marilake or Nasugbu, hindi ka masyadong tatapon na ganon kahit na hindi makapit sa leather ang iyong damit. Then in terms of amenities, space muna tayo, sorry. In terms of space naman, kahit meron tayong panoramic sunroof dito, kita nyo, mainit-init, maganda pa rin ang headroom against my bald head. So ito, driving position ni Martin, and makikita nyo, laki pa rin ang aking legroom. Halos isang dangkal according to our 90 system. Tapos tumalsik ang laway ko. And then, in terms of amenities naman, meron tayo ditong bottle holders. Meron tayong magandang floating center armrest with cup holders. And meron tayo ditong USB ports and air vents dito sa my center console. Ang comment ko lang is, ang ating air vent ay isang mahaba. Hindi siya divided into two. So kung dalawa kayo dito, mahihirapan kayo ng distribution of air kasi parang compromise, nasa gitna na lang ang buga, hindi naka-diretsa sa Hindi naka-direct point sa each dalawang passenger. Oo. Kung tatlo kayo dito, yun ang medyo masaklap kasi ang third passenger, ang kanyang balls or flour ay magiging malamig. So, kung fan kayo ng frozen food or cold soba, okay yun. Pero para sa mga fanatics ng mainit na pagkain, medyo masaklap yun. Tapos, isa pa napansin ko dito, medyo confusing itong ginawa nilang accent sa doors. Kasi, hindi mo alam kung brushed aluminum siya dahil mukha siyang wood, pero plastic siya. It looks nice, pero kapag nandito ka na, parang nagtataka ako, ano bang gusto mangyari nitong accent na to? Hindi siya feeling brushed aluminum, pero mukha siyang brushed aluminum. Pero kulay niya parang varnished wood. Alam mo yun, mga ganong premium wood. So, yun lang naman. And last thing, ang dami ko tumatalsik na laway. Sorry Last thing na napansin ko dito, yung LED lights niya for this rear cabin. Wala dito. Usually kasi nandito yun, di ba? Or kapag wala namang panoramic sunroof, nandito. Pero dahil may panoramic sunroof, naisip nila ilagay dito. So, parang ako, kung kailangan ko yun, kunyari may hinanap ako sa bag ko, parang ayoko namang dito ko i-ano yung bag ko para hanapin. Lalo na yung misis ko, nagpapahanap yun ng gamit sa bag niya. Gaganon ko pa dito para mahanap. Invest na nandito lang, ganyan-ganyan. Diba? Sana dito nila nilagay instead na dito. Kasi kung dito nilagay, hindi rin naman siya nakadiretso sa cargo area. So medyo hindi ko nakikita ang sense niya dyan. Dito sa front interior ng CS55 Plus. Ang masasabi ko dito sa dashboard layout niya, Master, is that it's gunning for a modern appeal. Di ba? Tapos, ang daming texture nung kanyang main dashboard. Oo nga. Which for me, is a good thing, lalo na kung ikaw yung tao na naghahanap ng modern vibe or ng youthful vibe sa isang sasakyan. Which yun naman siguro talaga yung tina-target ni Changan with this CS55 Plus. Kasi yung dashboard natin meron sa taas, which is soft padded material. Tapos pagdating mo dito sa bandang gitna, parang ginawang one enclosed housing yung sa ating 12-inch infotainment touchscreen na patawid hanggang dun sa gilid. Yan, may gloss black accent dyan. Tapos pagdating dito, yan na naman yung sinabi mong accent dun sa panels Yung parang brushed aluminum na sinasabi mo. Nandito rin yan, makikita mo rin yan dito sa dashboard.
which for me is okay naman kesa itim, kesa glossy black. Kasi yun nga, no, mas maganda yung dating sa akin ng gantong dark na silver kesa Saka yun, sa gloss black. may Yan. design pa siya ron in front ng passenger. May design pa siya dito, di ba? Parang sci-fi yung datingan di ba, Oo. Master? Parang, sino ba yun? Si H.R. Geiger. Wow, oo, H.R. Geiger. Gumawa, Tapos, siya nag-design ng alien. okay. Pero yun, Alien, ganun. Hindi ko kasi updated eh. Ito muna tayo, no? Sa mga napuna ko muna, sa mga nakita ko muna, Master. Yung controls dito, maganda na merong separate controls for the fan control mo, yun. pati yung sa temperature control mo, Yun. meron din. Pati dun sa seat ventilation, meron din siyang function Ooh. dito. However, para sa akin, Master, ay hindi pala siya seat ventilation, yung bato ng airflow pala, pare. So wala siyang seat ventilation. Sorry for that one. Ang point ko lang dito is that, sa unang sakay ko dito, medyo hindi ko siya makapanang maayos. Lalo na kapag ka madilim. Kasi ang may ilaw lang is yung mismong icon. Yung mismong buttons, wala. Even Okay. yung marker na parang yung sa mga phone, di ba, yung may ganun, Oo. yung maliit na line, wala siyang ganun. So, ako, ang nangyayari sa akin, ang napipindot ko yung icon, hindi yung mismong button. So, sana, mas merong guide dito na, alam mo yun? Kahit bilog-bilog man lang. Oo. No? Kasi yun yung nangyayari, parang instead of you, napipindot mo agad yung gusto mong mapindot, magtataka ka pa. Yan. Siguro they're going for a haptic function dito, no? Pero hindi nagawa. Maganda siguro kung haptic para mas modern or mas futuristic yung sasakyan. Pero it's just a comment dahil hindi sa atin to sasakyan na to. Kasi once naman ikaw na owner, masasanay ka na dyan sa no-lock operation. And maganda na mayroong dedicated buttons for fan control. Kasi tulad ko, lagi ako naiinitan. Gusto ko nun. Yun. Yung pa rin naman talaga yun. Automatic ba siya? Oo, automatic yan. Tapos yun, Master, oo, tama ka. Automatic aircon nga. Automatic aircon siya. Diba? So, Ayun, sana tayo. specific muna tayo. Sa steering wheel muna tayo. Leather wrap steering wheel siya na may tilt and telescopic na adjustment. So, yan. Mas madali mo makuha yung most preferred driving position mo. Tapos, ang kakaiba pa dito sa CS55 is that flat yung taas at baba. Diba? So, pagka ikaw yung pupunta sa mga winding roads, mas madali mo siyang matiturn. Kasi, instead of you ganun diba? Kumbaga, nakaka. However, kapag ka normal city drives lang, medyo baka manibago ka ng onte. Oo. Kasi wala siya nung usual dito sa taas Mala F1 nga yun. Yun, pwedeng mala F1, tama si Direk dyan, yung kanyang steering wheel. Tapos yung design ng steering wheel is that, nafo-force yung kamay ko na to slide down dun sa buttons na nandito. And then may some instances na napipindot ko yung star, which is yung favorite. So, biglang magkakaroon ng function dito sa infotainment touchscreen. Okay. So, yun lang yung medyo kailangan mo bantayan. So, kasi medyo may katabaan yung kamay ko no? Ganyan. Kamusta siya kapag bumabalik yung steering wheel sa neutral position? Kasi ang experience ko dyan sa mga flat bottom kunwari, kapag sharp yung pagka-tapyas niya, pag bumabalik, di ba bibilis ng ikot yung steering wheel nun? Medyo parang tumatama-tama sa kamay. Hindi siya swabe. Konti lang yung mga swabing ganun Yan, anong experience Actually, mo dyan? ganun din siya, Master. Lalo na, Ano siya? oo, Matama. Yes. Ma-appreciate mo yung gantong design kapag ka nandun ka sa mga winding roads. Kasi mas madali yung push and pull operation mo dyan As compared sa city drives, medyo tumatama talaga siya kapag ka, lalo na pag nagmamaniobra ka. Oo, Tumatama-tama siya. But then it's good naman. Ang only comment ko lang is yung integrated buttons na nandito, Master. Ang nakaangat lang is yung nasa gitna, yung okay. Pero yung surrounding buttons niya doon, flat surface siya. Para siyang hindi separate buttons, isang malaking keypad Oo, lang siya. isang malaking keypad siya. So, then again, yung unang beses kong getting familiarized with the car, ang madalas kong napipindot is yung okay lang. Instead, ang gusto kong i-adjust yung volume down. Napupunta ako sa okay. Siguro kasi yung mata ko nakatingin sa harap. So, kung ano yung unang makapanong kamay ko, yun yung pipindutin ko. So, sana yun nga, merong nakaumbok na na marker para maramdaman ang daliri mo. And then, there were some instances din na yung next button, kapag ka naikinig ako ng Spotify, hindi gumagana. So, yun. Kailangan lang natin i-note yun. And then, pagtingin natin sa harap, meron tayong 10-inch full digital gauge cluster na nag-iiba yung interface depending on the drive mode selected. Gaya ng pag-sport, mas medyo orange yung accent nila dyan. Kapag ka nag-eco ka naman, more on the light blue
Blue. Oo, light blue. Yan. Parang baby blue. Di ba? Oo. Oo. Pagka yung normal, default blue. Yan, default blue. Tapos yung image dun sa digital gauge cluster master is clear. Kahit na umaga. Kasi maganda nakailalim siya dito eh. Di ba? Kaya kahit masinagang ka ng araw from sa harap, litaw pa rin siya. Gaya na nangyayari ngayon, maliwanag ngayon, litaw pa rin siya. Ang only downside lang is kailangan mo rin i-familiarize uli yung sarili mo kasi yung controls niya nandito. Ang default nito is the audio. So you have to press this button, yung parang may window. Parang may profile yung button. Oo. Pag pinress mo yan, de-default ka doon. Lalabas yung drive menu. Tsaka mo siya ma-access. Okay. Yun. Tapos kumpleto siya. Meron siyang tire pressure monitoring system, average speed, yung nakukonsumo mong litro. Lahat-lahat nandyan siya. So, tsaka responsive para hindi siya mabagal. Tapos yun, pag ayaw mo na, leave it at that lang, tapos mababalik na siya uli sa default function dito. Yun, no, nawala yung arrows doon. Kasi hindi na siya. And then, balik tayo dito sa infotainment touchscreen, no? 12-inch to, di ba, Master? Oo. Meron siyang Apple CarPlay. Walang Android. Pero walang Android Auto. Oh. Yun, wala siyang Android Auto. Sorry, Android fans. Tapos yun nga, yung sabi nga natin kanina, yung interface ng touchscreen is clear, no? Kumbaga, sharp siya for me, Master. Tsaka ang bilis. Yes, mabilis siya. Tsaka, yun nga, walang lag. Oo. Talagang sunod siya agad sa'yo eh. And then, yung vehicle controls mo rin, nandito na. Karamihan ng mga advanced safety tech, dito mo siya ma-adjust. Pati yung auto brake hold. Yun lang. Hanapin mo siya somewhere dito. Andyan lang siya. Napunta ako sa vehicle settings. Andyan lang siya. Hanapin nyo. Tapos, may wireless charger ka dyan? Yan ang pinakamaganda mo na tanong, Master. Wala. Oh. Wala siyang wireless charger. Dedicated phone holder lang. Pero maganda kasi dalawa. Diba? Isa sa passenger. Isa sa akin. Yan, isa rin. So, ito, fully paid to. Yung akin, ewan ko. Yan. Dalawa. So, kasyang-kasya kahit yung phone ni Master Vincent na malaki, no? Mas malaki yung size niyan. Tapos yun nga, no? Pagdating dito sa center console, ang maganda pa dito, Master, is that parang bihira yung gantong design na may dalawang dedicated holder or dalawang dedicated slot for your phone. Sa driver, pati sa passenger. Kasi usually, driver lang yung may space for this one, di ba? Pero yun nga, no, sayang, sana, yung isa, merong wireless charging. Yan lang. So, pagdating dito center console, and dito yung ating gear lever, which for me, siya okay naman siyang electronic na siya, Master, hindi siya gated. Kumbaga, electronic shifter siya. So, baka yung iba manibago, pero madali lang naman siya. Tapos, if you want to select the park, kailangan mong pindutin. Wala siyang kahit anong kalikot ng ganyan, hindi mag-engage sa park. Pindot tayo dyan. Tapos pagdating natin dito, meron tayong control for the 360-degree camera na yan, naka-engage na. Yung camera niya, Master, kahit madilim at umuulan, pwede for me. Talaga? Hindi siya ganung... May grain, may grain, pero malinaw pa din. Tapos ang maganda pa dyan is that guided din, may dynamic guidelines din, pare. Tapos pagka malapit ka na dun sa, umaatras ka, pag malapit ka na dun sa obstacle dun sa likod, mag-change yung camera angle automatically na naka-overhead. So para mas tanaw mo yung distansya, 'di ba? Very smart. Tsaka gusto ko tong medyo nakaangat siya. Mukha siyang pop-pop. Parang ganun nga, no? Saka madaling makita. Tapos meron din siyang drive recorder, Master. Pero I haven't tested this one. Pero meron siyang ganung feature. Parang built-in dashcam yan, no ba? Oo, parang ganun. And then ito, yung drive mode selector, gaya na sabi natin kanina, merong Eco, Normal, and Sport. Gusto ko yung accent niyang medyo may triangle dito. Mukha siyang origami. Yan. Oo nga, no? Oo. Tapos pagbaba natin dito, andito yung ating electronic parking brake. Yan. Tapos yun, cup holders dito. And then this one. So, sabi natin kanina may Apple CarPlay, no, Master? Oo. The only downside ng Apple CarPlay for me, pagka ikakabit mo, is that nandito yung USB port. At tama, mali pa yung turo ko. Sa under compartment. Oo, nandyan. So kung ikaw yung driver, medyo hindi mo tanaw Dito hindi mo tanaw sa vista dito. Nandito siya. So, unless may dedicated cable ka para sa kotse. Oo, kung may dedicated na hindi mo na itatanggalin. No? Oo, tama. Tapos ang maganda naman dito sa ginawa nila sa center console is that very wide space pare dito. Ang dami mong pwedeng malagay pang gamit dito na abubot for you na parang hindi makalat. Mga 300 easy trip. Saka 200 na auto sweep, no? Oo. Tapos yun nga, yung upuan natin, leather seats, di ba, Master? Oo. Ito, 4-way power adjust to.
Tapos yung pasahero, manual adjust. Yan. 4-way ba to? 6-way? 1, 2, 3, 4, 5, 6-way nga. 6-way, 6-way, 6-way. Ayan. Tapos ito, maganda. Na-appreciate ko. Soft padded material para pwede kang mag-chill pag traffic. Tapos pagka binuksan natin, malalim. Oo. Di ba? Yun, no? Alam mo, mas maganda dyan. Ano mas maganda dyan? Kung idadrive mo na to. Oo nga Para naman, maranasan ko naman. Oo, sige, tara. Ano, Master? Bago tayo mag-drive, Oh. meron din tong voice-activated controls, di ba? Wow. Pakulo ka pala. Yan. Pinutin mo lang to, yung parang mic dito. Oh. Oh, di ba? Open sunshade. Oh. Yan, kita mo naman, Master, di ba? So parang may mga preset na voice command siya. Oo, may preset Akala siya. ko para siya sa smartphone assistant tulad sa iba. Mm. Na parang Nalilearn niya. oo. Or pag nakakonect yung phone mo para ma-activate si Siri ganun. Actually, hindi. Pero parang ganun sa siya. kanya ganun, Oo. sunshade. Pati, ano, meron pa to. Open windows. Ayan siya. So, bubukas siya. So, Lahat yun, ah? Oo nga, lahat yun. So, yun. So pa nga Okay. Kalang. Yan. Go to Martin's house. Oh, beyond her, ano daw. Ability. Oh, Di marunong pumunta ng Makati. Wala ka pala. Huwag mo kasi ginugulo. Ikaw ang pumunta Makati ngayon. Drive na tayo. Oo, drive na. Pati sa aircon, pwede mong i-off and on. Okay. Ayun. Okay. Needs more experience points. Close windows. Ayan, para magda-drive na. For the Chang'an CS55 Plus, it has safety features that includes 6 airbags, ABS with EBD, stability program, traction control, brake assist, hill hold control, hill descent control, rollover mitigation, rear parking sensors, 360 camera system, tire pressure monitoring system, adaptive cruise control, and autonomous emergency braking. Ayun, no, we're now driving the Chang'an CS55 Plus. Tapos para maiba Hype! naman. Hype! Gusto ko yung nag-hang ako, pare. Whoop! Ayan, para maiba, ako naman ang mauuna. Ito, no. Ito, ang una ko nagustuhan dito sa Chang'an CS55 Plus, pare, is yung kanyang steering wheel. Hindi siya masyado magaang, pero hindi naman siya mabigat. Kumbaga, meron siyang enough road feedback for me, even at lower speeds or at slower speeds. In that sense, yun nga, no, mas nabibigyan ka ng control dun sa vehicle. Tapos, ang na-appreciate ko pa dito sa kanyang digital gauge cluster is that hindi lang siya puro formatism eh. Meron sa gitna na icon na kotse. Tapos, pinapakita niya yung distance nung nadidetect niyang vehicle sa harap mo. Oh. In that sense, mas tansyado mo, lalo na pagka tight space, tas gusto mong sumingit-singit, di ba, masasabi niya kung ilang meters pa yung distance mo doon sa harap para hindi ka mabangga. Ayan, Akala ganito. ko ano lang siya, yung pambasa lang ng lane keep, chuchu. Hindi. Hindi pala, ang Oh, ganda. Pero sometimes, may hindi siya nadidetect. Gaya ngayon, nasa harap natin, scooter, hindi siya lumalabas dun sa gauge cluster dito. Baka lang banggay mo. Yun lang. Huwag natin gawin yun kasi yari tayo kay Mayor Bico. Nasa Pasig tayo eh. Tapos ang maganda pa dito, Master, is yung kanyang throttle response. Ako lagi kong ginagamit normal mode. Pero tinry ko rin siya, what if kaya ako naka-eco mode ako? Ganun pa rin, hindi siya masyado sinasakal yung power delivery at yung throttle response even at eco mode. Okay pa rin siya para sa akin yung delivery. Baka ang binago yung shifting, no? Yon ang binago ang shifting dyan. Mas bumabagal, mas medyo may kupad ng onte. Pero hindi naman siya ganun ka-sluggish. Oo. Okay pa rin siya. Pero for me, sweet spot yung normal mode. Tapos yun, no, pag nag-highway ako minsan, tinry ko mag-sport mode, the usual stuff, binibigyan ka niya binababad niya yung revs mo sa high RPMs para mas, mas sporty or mas ready yung power mo in case you want to overtake slower vehicles. Tapos speaking of expressway, yun din yung isa ko nagustuhan dito is that stable and planted yung sasakyan even at kahit madulas yung karsada, even when it's raining. Hindi ka masyado kakabahan
when it comes to that aspect. Kasi stable and planted yung sasakyan nito, which is surprising at its price point, no? Ba't tumatawa si Master Vincent doon? Kasi nag-burp ako ng napakahina, pero alam kong dinig ng mic eh. So, Ayun. habang nagsasalita ka, di ba aalis? Ayun naman pala. Pero yun. Oo, yun. May singit pala ako sa highway driving. Nag-firm up naman steering wheel mo doon. Yes, oo, nag-firm up yung steering wheel. But, siguro slippery lang talaga nun dahil maulan eh, no? Nag-wish ako ng mas may konti pang firmness. Oo, yun. Pero that again, siguro nga, medyo wet lang talaga yung karsada nun. Pero hindi naman yung tipong makikembot-kembot yung kotse mo eh, di ba? Pero hindi at least ganun. nagta-tighten up. Nagta-tighten up pa siya. Tsaka yun nga yung maganda, pare, even at low speeds, kasi minsan, or kadalasan ng crossovers in the market, ngayon, pag low speeds, magaang talaga eh, di ba? Ito hindi. Alam mo pa rin na may enough road feedback para sa'yo na mas makontrol mo or mas steer mo yung vehicle in a more safer way. Pero hindi naman siya mahirap sa mga U-turn, 2.3 point turns. Exactly. Buti na, tanong mo yan, Master. Hindi rin siya mahirap kasi madali siyang i-maniobra. Although, dahil nga yung steering wheel orientation nito is flat sa taas pati sa baba, medyo minsan nadudulas yung kamay ko. Yung gusto kong i-roll na ganun. Kasi nga naka-flat siya. So dapat yung pagka gusto mong mag-maniobra, medyo gaganyanin mo yung pool mo. Parang ganyan. Kasi nga naka-flat yung taas din niya. And then, isa pa dito, Master, yung kanyang suspension. For me, naka-leaning towards the firm side siya. Meaning, mas dama mo yung road impacts. But, maganda yung pagkakamute nung kanyang buong suspension. Hindi ka pa rin maja-jar or masyadong makakalog sa loob kahit na firm yung suspension. Ang maganda pa nga nun is that it gives you more confidence, lalo na pagka yung mga wide bending na turns, mas maganda pa rin yung play niya. May hint ng body roll but it's not that much. So confidently mo pa rin mamamaneuver yung sarili mo papunta doon. And then, no, nasabi ko kanina is that yung control dito sa steering wheel, yun yung medyo nagka-issue lang ako dito when driving this car. Kasi nga, siguro yung size ng kamay ko, medyo may kalakihan, tumatama minsan dun sa star. So, medyo distracting kasi may lalabas na something dito sa yung infotainment touchscreen. Pero, nonetheless, okay naman yun. Masasanay ka naman the more you drive this vehicle. Yan pag turning, medyo kailangan mong i-play din yung kamay mo towards sa steering wheel. Yun, medyo, pag alumiko, di ba, babalik, hindi siya yung usual na feel na swabe, di ba? Kasi flat din yung taas. Pero maganda naman balik niya dahil naka-leather siya eh. Yan, oo. Yun din yung maganda doon. And then, isa pang napansin ko dito, Master, is that kapag ka, nakikita na rin natin to sa ibang mga kotse, no? Kapag ka flick ka ng indicator light or ng turn signal to the left or right, kapag ka, halimbawa, medyo magte-turn ka to your right, kasi minsan dyan talaga yung blind spot mo as a driver eh, di ba? Pag kailangan mo right turn, tas medyo hindi ka sure kung tatamaan mo yung bangketa, pagka finlick mo to the kanan, yun, mapapakita niya yung front quarter dun sa passenger side para for you na maiwasan or hindi mabangga yung hindi dapat banggain. Feeling ko limited siya ng speed. Pwede. Para lumabas. Oo, tama pa rin. Nice, buti na lang. Tapos maganda pa may sensor din siya in case na may matatamaan ka talaga. Tutunog din siya at iilaw siya dito. Tapos ang maganda pa nga, isa pang, although yung camera pala na yun sa front quarter, medyo grainy, gaya na nakikita mo ngayon, Master. Medyo grainy na siya, considering na hindi na cloudy today. Pero yun nga, medyo grainy siya. But then again, it's a good feature to have. Tsaka sabi mo nga, pag gabi, di ba, malinaw naman siya. I think mas important yun kaysa sa clarity pag daylight. Yan, tama. Ano pa bang pwede nating nasabi dito? Pagdating naman dun sa sa cruise control. Ang maganda dito sa CS55 Plus, considering its price point, meron na siyang adaptive cruise control. So, yun, automatically na siyang mag-a-adjust, mag-i-increase or mag-i-decrease ng speed depending dun sa vehicle up front mo. Tapos, ma-adjust mo rin dito yung distance mo doon sa harap. Doon siya magbabase ng speed, ng distance, ng following distance. And para sa mga techie, advantage yun ng CS55 over the Ford Territory Titanium na rival nito. Yun, tama. So, kahit mas malaking Titanium ay yung Territory, dahil entry-level variant lang siya, naka-standard cruise control lang yun. Dito, adaptive na. So, hindi mo na kailangan maglipat-lipat ng paa pag nagdadrive ka sa highway. Steady na lang. Yan. Tapos, ang isa ko pa palang comment, Master, naka-CarPlay ako. Oo. Kapag ka nagsisignal nga,
lalabas yung front passenger di ba? Yung camera angle doon. Sometimes ayoko siyang nakalabas kasi pag hindi ko kabisado yung pinupuntahan ko. Dahil nakadepende ako kay Waze So lalabas lang siya pero pwede mo siya naman pindutin dito yung close para for you to access. Balik ka agad dun sa Apple CarPlay na interface At least mo. meron. At least meron. Ikaw, Master, kamusta ka niya sa likod? Actually, napaka-comfortable ko dito, which is surprising. Yung iba kasi medyo maloloko ko dahil maluwag, iniisip mo na okay na lahat. Pero once you're on the road, dun lalabas ang issues. Pero dito hindi It follows the expectations. Yun nga lang, hindi ko alam kung the NVH is subpar or just on par at this price point. Kasi naririnig ko ngayon, mahina lang naman yung mga motor na dumadaan compared sa isa nating na-review previously, yung Haval. Yung H6. Oo, yun talaga. Ang naririnig ko lang dun yung mga motor na open muffler Dito, rinig ko yung mga standard kapag nandyan na mismo. Kapag nastabi mo na. Oo. So, mabilis naman sila mawala. Pero in general, this is a quiet cabin. Tapos, yung upuan nga, very supple. Napaka-komportable ko. Tsaka yung seats, as expected kung sinabi ko kanina. Hindi ako tumatapon-tapon. Although, standard liko lang naman ginagawa natin ngayon. Pero kasi, sa ibang kotse, kahit standard liko, mararamdaman mo agad gumaganon ka Masisira yung center console, so sobrang ganon ko. Pero yun, dito okay naman. And yun, wala naman akong ibang issue dito. And gusto ko lang i-praise na ang cover for the panoramic sunroof is a solid one. Hindi siya yung medyo cortina na semi-transparent. Kaya kapag tinakpan na to, walang problem ang aircon na magpalamig ng cabin. And speaking of aircon, nalalamigan ako sa aircon ngayon. I think advantage siya na single vent to. Mas malaki yung buga niya, mas direct. Hindi siya mas direct. Mas malaki yung buga, so parang hindi na siya nare-restrict sa airflow. So yun nga, sabi ko kanina, I wish dalawa yung vents, one for the left and one for the right side, para diretso yung aircon sa occupants. Kasi usually dalawa nakaupo dito, di ba? Tapos sabi ko pa, parang paano yung single air vent, nasa gitna lang kung dalawa occupants dito, mahihirapan magpalamig. Pero now that I'm experiencing it here, hindi pala siya magiging issue kasi ang lakas ng buga niya. And hindi naman malakas yung fan mo, di ba? Yes, nasa 5 out of 8. Lakas pala. Sorry. Lalagyan natin sa 3. Yan, 3 out of 8. Actually, okay pa rin. Pwede pa din. Malakas ang buga niya kasi it's wide, tapos yun nga, mas hindi siya restricted, hindi siya nahati into two sides. Kaya maganda yung buga. Yun nga lang, pag may third passenger talaga, medyo magiging cold soba yung nether regions. Pero otherwise, okay na okay siya dito. Tapos in fairness kahit nakabukas kami ngayon hindi naman nakabukas yung sunroof. Nakaalis yung cover ng sunroof. Malamig dito. Ayan, umaaraw na. Pero malamig pa rin. Hindi kami nakukulangan ng lamig. So, medyo binabawi ko yung ilang sinabi ko tungkol sa rear air vent. Sorry na siya nga, kiss tayo. Tulogo nyo. Wala kang sasabihin sa hype na to? Wala naman akong sasabihin dyan, pero parang may nakalimutan, hindi ko alam kung nakalimutan ko ba. Yung pala pare, 1.5 liter turbocharged gasoline engine to di ba? Tapos considering medyo may kalakihan yung kotse. Pero hindi mo ramdam. Kayang-kaya nung engine dalin yung sasakyan. Yung normal mode pa lang to Yung iba kasi di ba pag tulad nitong acceleration, nag-overrev na siya over 2K Ito actually nasa 1.8 lang. Nasa good region pa. Tsaka hindi siya masyado ma-shift shock considering na naka-dual clutch transmission siya pare, di ba? Kahit na nagda-downshift ka from a higher gear to a lower gear, hindi mo siya mararamdaman. So in that sense, swabe yung magiging driving experience kung sino mo magda-drive na ito. Ganda. Tara. Ito pala, last question. Hindi ka ba nanibago dyan sa shifter? Kasi iba yung shifter. May feeling ko medyo ibang niyan. Malaking learning curve siya. Although similar controls lang naman. In a way, nanibago ko, Master. Kasi, alam mo yung sa Geely Coolray, sa mga sasakyan ng Geely, ganun din yung shifter nila Kumbaga electronic yung parang nagpa-pivot lang sa isang position. Oo. Pagka pinitik mo, babalik lang din, di ba? So, gaya nito, pagka naka-drive ka, madali. Pagka gusto mo mag-neutral, kasi i-flick mo lang pataas. Pero pag drive to reverse,
kailangan pang pipindutin mo yung button dito sa steering wheel. May ganun siyang requirement. For safety na rin naman, di ba? So, yun. Kailangan mo siyang iganon. Tapos balik uli sa neutral. And then, isa pang na struggle ko dito is that yung park, kala ko ma-access ko kakaganon. Yung pala, pipindutin mo lang siya separately. Yeah. Pero madali ka bang nasanay na nagno-no look ka na sa shifting niya? After isang drive, na-gets ko na siya. Sa una lang talaga hindi ko ma-gets yung yung pagpunta ng drive to reverse. Kasi ako naman, pag nagda-drive, isang beses lang madalas, hindi ako masyado nag-neutral eh. Even at stoplights, naka-apak lang ako sa preno eh. Yun. Kaya ka pala. Medyo challenge lang kapag parking. Kasi ito pa, master. Ano pa yan? Di ba flat? Oo. Pasensya na. Flat yung taas at baba ng steering wheel, di ba? Alam mo, missing dito, paddle shifters. Ako, I'm missing you pala, paddle shifters. Oo, kasi sakto Wala pala? Wala siyang paddle shifters dito. Sakto yung hulma sa kamay mo kung may paddle shifter dito. Which for me, mas magiging ergonomic siya, tsaka mas magiging at home yung kamay mo pag tsaka meron. sayang kasi sporty na yung feel, yung response, tsaka yung look. Yeah. Parang compliment dagdag yun eh. Tsaka sa mismong driving feel mo eh, di ba? Okay na yung mag-drive yung kotse, it drives good eh. Mas magiging better pa sana kung merong ganong option. Pero sa shifter ba, may manual control? Wala eh. Yun lang. Meron. Meron. Kaso hindi kasi siya ergonomic para i-plus minus na ganun, di ba? Oo. Tapos ikaw, sa unang sakay ko, kala ko wala. Kasi kala mo up and down lang yung operation ng lever eh. Mafi-flick mo pala siya towards the left para mag-manual mode ka. So, yun. Galing. Pero sayang nga, walang paddle shifter. Paddle lang daw. Ay, ayoko nun. May dos por dos ako nakita sa likod. Kinabahan ako, kala ko paparahin ako ng MMDA. Sabi niya, nagre-review na naman si Martin Aguilar. Coding naman. Pero nasa window kami. Oo nga. So, Master, may add ka pa ba? Wala naman na. Ating husgahan na dito. Tara, balik tayo doon. Tayo ay makakain na. Yung pinakamaganda mo sinabi. Okay, on the way. Okay, so dito na tayo sa last part ng ating video. Presyo muna, Master, di ba? Presyo muna. Ikaw na masabi kasi medyo nabubulol ako sa presyo eh. The Chang'an CS55 Plus Hype is priced at 1,348,000 pesos. Medyo kadikit yung isang rival niya, yung Ford Territory Titanium. Di ba? 1.335 ata yun? Something like that. So, ikaw, ako ba muna dito? Pwede naman. Tama pala. 348 nga. Medyo kinabahan naman. Pero ikaw ba muna? Sige, ako na lang. Ikaw na pare. Ano impressions mo kay CS55 Plus Hype? Actually, maganda siya for the price. Kaso it's not for me. Mainly because of the steering wheel. Kasi hindi ako fan nung hanggang flat bottom lang ako. Pag flat yung taas tsaka yung baba, medyo hindi ko na trip yung feel kasi. Lalo na more on city driving kasi ako. So yun lang naman. Tsaka yung sinabi mo about the dashboard. Yes. Medyo not for me rin yung difference in texture niya. Medyo gusto ko yung attempt at play. Kaso kasi yung end result for me, medyo not my cup of tea or not my cup of coffee. Yun lang naman, pero I'm sure may iba na magugustuhan yun. Ako kasi medyo alam nyo na, mayaman ako, maarte ako. So, nag-hype na naman siya. Ayoko, not for me. Ikaw, March? Well, pare, agree ako dun sa mga sinabi mo. Pero for me, parang pwede ko siya i-consider. Given that price point. Kasi siksik siya ng advanced safety features di ba? Na wala dun sa sinabi mong kotse kanina. Di ba? Give and take, kumbaga, ganyan. Tsaka, for me, yung exterior appeal nitong CS55 Plus, parang sa akin it gives you this aggressive yet medyo may touch ng premium looking. So, para sa akin, yun yung kino-consider ko. And then, I like the way it drives, pare. Talaga? Oo. Except dun sa fuel consumption sa stop-and-go sa traffic. city kasi yun Wala tayong magagawa ron. Oo. Pero sa open highway, kita nyo naman yung konsumo kanina, di ba? It's around 15 kilometers per Pero naka 90? 90, oo. So kung medyo chill lang kayo at 80, mas maganda pa yun. Mas maganda pa yan. So yun, gusto ko yung the way it drives, pati yung feel niya, yung suspension kapag ka dinadrive mo. And the way the seats hugs you kapag ka nagda-drive ka. But then again, agree ako doon sa sinabi ni Master Vincent when it comes to the steering wheel, tsaka dun sa play ng dashboard. Parang, for me, medyo sana mas naging mas simple. Pero kasi,
very minor siya compared dun sa Oo. mga pros na sinabi ni Martin. Kasi nga, maganda siya i-drive, comfortable siya sa daan, and medyo fuel efficient naman, not tambahan lang ng traffic. Kasi yung design ng steering wheel, design ng dashboard, minor lang yan. Oo. And tulad nga sabi ko kanina, I'm sure someone among you Yes. will find that very attractive, very enticing. Master. Supportahan kita dyan, di ba? Kasi itong CS55 Plus is a car that wants to be unique. Tama. Di ba? Na i-figure out mo along the way. Kumbaga, parang magjowa kayo, di ba? Oo. Kapaan muna sa umpisa. Pero once na makuha mo yan, autoplay na yan, pare. Tsaka syempre, medyo walang sense papasok ka sa market kung gagayahin mo lang yung mga Japanese styling, American, Korean. So maganda na it has its own distinct Yan. styling inside and out. Mhm. Although kung ako, papalitan ko yung gulong. Ang dami ko reklamo, di ba? Pero yun nga, maganda siya Yan. for its price. Kaya naman, bago kayo bumili ng kahit anong sasakyan, importante na i-test drive niyo muna. O lalo na may mga kotse na maganda sa pictures, tas medyo olats in person. And meron naman, medyo olat sa pictures, pag nakita mo in person, ang ganda pala. So ganun din, minsan kasi pag nakita mo yung spec sheet, medyo, meh. Pero pag na-drive mo na, maganda pala. Oo. Kaya yun, pinaka-importante, test niyo muna. Oo. Para swak na swak sa inyong panlasa. Oh, So, so, paano ayun. ba yan? I'm Ito si Vincent Villa. Siya si Martin. Ang Cambio Boy next door. O, yun. Thank you for watching. Ito ang full review ng Chang'an CS55 Plus. Dumadami yung kotse, Master. Oo, dami mo basketball. Teka, lilipat namin muna yung kotse. Tara, Thank you. Bye-bye. ikaw mag-drive. Sige. Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!